Muli pang nagbabalik ang kwentang may kwenta upang maghatid ng balita tungkol sa isyong panlipunan at kahalagahan ng malusog na pangangatawan. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Ako po si Jaira Zafe Franz Amsterdam Roca ng Kwentong May Kwenta. Sa ating pag-uusap, tatalakayin natin kung ano nga ba ang mga advantage at disadvantage ng ating mga napag-usapan ng ikauna at ikalawa. Sa tingin mo ba, Franz, may mga advantage at disadvantage ba yung pagkakaroon ng walang trabaho o sinasabi natin o tinatawag nating unemployment, gano'n? Siguro para sa akin, oo eh. Kapag kasi wala kang trabaho, maaari yun maging sanhi ng pagkakabalisa at pagkalungkot ng isang tao. At pwede rin sigurong wala kang source of income. Ganun. Maaari din yung maging sanhi ng, gaya nga na sinabi mo, source of income ng isang tao. Tapos, yung taong yon o yung individual na yon mamamroblema sa kung iisipin niya, ay paano ko nga ba ito mababayaran? O kaya naman, paano ko mabibili mga pangangailangan ko sa pang-araw-araw? Tapos yung, alam mo yung ngayon kasi, kapag wala kang trabaho, parang mas tumataas based on my research bisa research ko. Maraming tumaas yung survey sa mga taong nalulong sa utang, ganon. Pero alam mo, yung ibang taong walang trabaho, nananatili sa bahay kasama ang kanilang pamilya, siguro mas tutukan nila yung pamilya nila na para nang sa gayon, mas maging malapit loob nila sa kanilang pamilya. Kasi nga, gaya nga ng sinabi ko nung segment 1, yung alam mo yun, kung yung lumalagaan ng teknolohiya natin, kung paano tayo makitungo sa pamilya natin, parang lumalay yung loob natin. Kasi nga, ayun na, yung cellphone mo, pwede ka na makipag-usap sa mga kaibigan mo, via messenger, ganon, and sa mga iba pang social media na app or website, gano'n. Oo, tama ka dyan eh. Pero, para sa mga taong nararanasan yung walang trabaho o pagiging unemployed, ano-ano nga ba yung mapapayo mo sa mga taong yun? Para sa mga taong nararanasan yung mga ganitong sitwasyon, huwag kayong matakot na tumindig at maniwala sa Diyos dahil sapagkat gagawa ito ng paraan para sa inyo. Para siya yung mag-aangat sa inyo sa tagumpay. Dahil, yun lang, magtiwala kayo sa Diyos. Tama. Dahil hindi habang buhay, dala-dala mo yung problema mo. Dala-dala mo lahat ng mga pagsubok na nararanasan mo. Kasi katulad ng material na bagay, lahat ng mga nararanasan mo ngayon, mawawala din yan. Mawawala din yan sa iyo. Ganon din sa problema. Ganon din sa problema sa trabaho, na walang trabaho. Makakahanap at makakahanap ka pa rin. Tama. Huwag bumitiw agad gaya na ex mo. Dahil palagi may paraan ang Diyos. Kung unemployed o naghahanap ng trabaho, hanapin nyo kung ano ang interest nyo sa buhay o yung mga gusto nyo. Hanapin nyo kung ano yung mga bagay na gusto nyo at sa tingin nyo makakatulong sa inyo na mag-grow pa. Wow! Tama yung sinabi ni Franz na hanapin niyo muna yung interest niyo sa buhay, kung ano yung mga gusto niyong bagay, mga hobby o trabaho. Kasi nga, kung ano yung nakahiligan yung hobby ngayon, kung ano yung interest mo ngayon, pwede mo siyang pagkakitaan. Kasi nga, halimbawa, hilig mo yung pagkanta, tapos ginawa mo siyang pang-araw-araw na income. Alam mo yung mga rumaraket na mga banda, gano'n. Gig, gano'n. Oo, Studio. Oo, gano'n. Parang, ayun na yung ginagawa nilang trabaho. Kasi nga, doon sila masaya ayun yung bagay na gusto nila.
Oo, tama. Siguro mas pagpursigihan pa natin at pagsikapan nyo at ibibigay ng Diyos sa inyo dahil alam ng Diyos kung ano makakabuti para sa inyo. Tama, amen. Huwag bumitiw agad dahil palagi may paraan ang Diyos. Kung unemployed ka, try mo maghanap ng trabaho. Hanapin nyo kung ano yung mga interest nyo sa buhay or mga hobbies nyo na mga gusto nyong gawin at kung ano-ano pang bagay na mga gusto nyo. Ano yung para sa iyo, kung ano yung para sa ikabubuti mo at kung ano yung ikasasaya mo. Ito hindi sa sexual dysfunction. Segment 2 natin, di ba sexual dysfunction tayo? Sa tingin mo ba, may mga magagawa yung mga taong nakakaranas ng ganon? Or ano-ano yung mga pwede nilang gawin? Sa tingin ko, meron naman. Kasi, yung tanging isa mo lang magagawa kung ikaw ay may sexual dysfunction, accept reality. Yun lang. Dahil kung aasa ka na magkakaroon pa kayo ng anak ng kapartner mo, masasaktan ka lang. Kaya, accept reality lang talaga. Yun lang. Mga tao nakakaranas ng sexual dysfunction. Gaya nga na sinabi mo, acceptance, totoo yun. At siguro, magdasal na lang din sa Diyos. Kasi nga, gaya nga ng sinabi ko, yung isa sa dahilan ng sexual dysfunction ay yung stress, pagkabalisa, depression, ganon. So, ayun, ipagdasal mo na lang sa Diyos na mawala yung mga ganon mo, yung mga nararanasan mo. At sana bumalik na sa normal yung lahat. Kasi nga, ito may kakilala ko. Ito siya, pareho silang accountancy ng asawa nila. As in, 10, hindi ko alam kung 10 or mahigit sa 10 years na sila. Hindi sila magkaanak kahit anong subok nila. Siguro nga dahil nasa mga iniisip sa mga stress sa trabaho o ganon. Kasi nga, di ba, mahirap talaga maging accountancy, yung daming iniisip. Kaya parang, ang nun, yung trabaho nila, yung stress nila, ay hindi isa sa nagiging dahilan ng hindi nila pagkakaroon ng anak kahit na ilang beses na nila sinubukan. Ano pa yung sa tingin mo, Franz, ano pa yung mga maipapayo mo sa ating mga taga-subaybay? Eto. Lagi lang tayong magdasal at panitilihin natin yung pagmamahal natin sa Diyos. Dahil nilikha niya pa rin tayo Kahit na anong gawin mo or kahit na anong problema sa'yo, nandiyan pa rin naman yung Diyos. Hindi ka na naiiwan. Saka, hindi porket nakakaranas ka ng sexual dysfunction. Mawawalan ka na ng loob. Oo, mawawalan ka na ng loob. O siguro sasabihin mo sa Diyos na, Lord, bakit hindi pa po kami nakakabuo ng anak? Or siguro, Lord, bakit ganito po yung nararanasan? Bakit po ang hirap? Huwag ganon. Patuloy mo lang pananampalataya mo. Huwag kang titigil. Kung ano yung nararanasan mo ngayon, ipagdasal mo na lang. Yes. Walang imposible kung mananalig ka sa Diyos. Tama. So, salamat, Franz. Marami ko natutunan sa'yo. Maraming salamat din sa'yo, Jaira, na aking co-host. At dito na po nagtatapos ang Kwentong May Kwenta.